Ay naku, baby, ang ganda mo ngayon. Presidente Wei, suot mo pa rin ang kurbata na binigay ko sa iyo noong nakaraan. Palagi mo talaga itong ginagamit. Siyempre magaling ang panlasa mo. Mas okay ka kaysa sa mga parang tabla. Kapag kasama mo siya parang ikaw ang nandyan. Presidente Gu, ang galing mo talaga magbiro. Si Chendong, sobra siyang seryoso. Parang kahoy lang talaga. Pero hindi gaya mo na alam ang mga bagay na nakakatuwa. Presidente Lu, may dokumento pong kailangan pirmahan ninyo. Hala, bakit dumating yung walang silbi sa ganitong oras? Bakit ka ba nababahala? Hindi naman siya maglalakas loob pumasok. Chendong, abala ako ngayon. Unahin mo na muna trabaho mo. Ibalik mo na lang dito ang dokumento mamaya. Sige po, Presidente Gu. Kung hindi dahil sa kanya, ano bang dapat katakutan natin? Kahit pumasok pa siya, ano bang magagawa niya? Maglalakas loob ba siya manakit sa akin? Kahit pautangin mo pa ng tapang, hindi siya maglalakas loob. Nakakainis talaga siyang tignan para siyang duwag. Pero dati, dahil siya'y tahimik, sumusunod pa naman siya sa akin. Kung hindi, matagal ko na siyang iniwan. Talagang apurahan na ang utos ni Presidente Gu. Paano kayo nakapasok? Di ba kayo marunong kumatok? Chendong, kahit simpleng galang hindi mo alam. O baka gusto mo talagang sumugod dito? Para lang may maipaglalaban. Chendong, may respeto ka pa ba? Sino ba ang nagbigay sa'yo ng tapang para pumasok? Kumatok naman ako kanina. Sinabi niyo pong unahin ko ang trabaho ko. Pero talagang nagmamadali na ang kliyente. Dahil nagmamadali ka, wala ka ng galang. Parang basura ka talaga, ni hindi marunong kumatok. Lumabas ka. Lumabas ka. Para bang sinadya niyang naghahanap ng gulo. Chendong, tignan mo nga ang itsura mo ngayon. Suot lang ang kupas na puting pang itaas. Sweldo lang na ilang libo kada buwan. Ni hindi ka nga makabili ng matinong bag para sa akin. May mukha ka pang mangaral sa akin. Anong masama kung kasama ko si Presidente Gu? Ang kayang ibigay ni Presidente Gu. Di mo kayang ibigay habang buhay. Suking, bakit mo nasabi yan? Ano kung sinabi ko? Hindi ba totoo ang mga sinasabi ko? Kung hindi dahil sa mga matatamis mong salita noon sa akin. Matagal na sana kitang iniwan. Hindi mo ba makita kung sino ka talaga? Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka sa akin? Ayoko na sa trabaho na to. Magre-resign na ako ngayon din. Akala mo ba kapag nag-resign ka, mas makakahanap ka ng mas magandang trabaho? Tandaan mo, pag nawala ka sa trabahong ito, pati ang ni hindi mo kayang bayaran ang gasto sa ospital ng nanay mo. Chendong, wag mong isipin na mukhang matatag ka. Pag alis mo rito, mas masahol ka pa sa aso. Hindi pwede, hinihintay pa rin ako sa ospital para magbayad ng bill. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Pero kapag nakikita ko ang magkasintahang ito sa harap ko, lalo na ang mapanghusgang mukha ni Suking, hindi ko talaga makakaya. Binabati kita, host, ikaw ay nagising na. Panghuling resort na sistema. Kailangang patuloy na mag-ipon ang host ng halaga ng pagdurusa. Kapag sapat na ang naipon, pwede nang mag-level up. Anong benepisyo ang dulot ng pag-level up? Magpakasiga ka lang. Sasalo sa iyo ang sistema. Nakumpirma na may 100 na ipong halaga ng pagdurusa si host. Ang sistema ay umakyat sa level 2. Pwede ka nang maging palaban, host. Chendong, lakas ng loob mong saktan ako. Walang kwenta ka.
Kahit ikaw, karapat-dapat ka bang saktan ako? Shendong, nababaliw ka na ata. Ganyan ka nakasiga. Lumayas ka dito. Sobra ka na. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Tanggal ka na ngayon. Lumabas ka na rito. Subukan mong tanggalin ako. Hoy! Sige nga, subukan mo. Magandang araw, Ginoong Gu. Ako ay reporter mula sa Finance Daily. May schedule akong interview ngayon para sa inyo. Tungkol sa inyong mga kwento bilang employer na nagmamalasakit sa mga empleyado. Ano ito? Ahaha. Ito ay tungkol sa akin at sa empleyado ko. Nag-uusap lang kami tungkol sa trabaho. Medyo nadala lang kami kanina. Xiao Chen, kanina medyo napalakas lang ang tinig ko. Huwag mong dibdibin. Malaki ba ang pressure sa trabaho mo kamakailan? Ginoong Gu, tingin ko hindi pa rin maganda ang naging ugali nyo kanina. Tingnan mo, ako at ang mga empleyado ko. Parang pamilya na kami rito. Karaniwan naman kasi, din. Minsan, nagkakakwentuhan lang kami ng pang-araw-araw. Ang paglalabas ng sama ng loob, normal lang naman yan. Haha, Xiao Chen. Karaniwan kasi, dise. Kung may sama ng loob ka, sabihin mo ng direkta. Huwag mong itago sa sarili mo. Anong pamilya? Tingin ko, nababaliw na siya. Hindi niya kasi kaya sa sarili niya. Kaya naiinggit siya sa iba. Dapat lang natanggalin ang mga taong walang silbi na yan. Napakaganda ng disposisyon ni Ginoong Gu. Kaya pa rin niyang maging maunawain kahit may nagwawalang empleyado. Tunay nga siyang employer na nagmamalasakit sa mga tao. Napakasarap ng sampal na iyon kanina. Ang magkasintahang ito ay dapat talagang turuan ng leksyon. Kung pwede pang tagalan, mas gagaan pa ang loob ko. Lalong sasarap ang pakiramdam. Babala sa host. Ang dati mong halaga ng pagdurusa ay nabura na. Kung gagawa ng matinding aksyon, hindi na kayang sagipin ng sistema. Mangyaring ipagpatuloy ang pag-ipon ng halaga ng pagdurusa para tumaas ang pribilehiyo mo. CJ. Ay naku, kasamang reporter. Buti na lang at na-interview mo kami ngayon. Ngayon lang talaga kami naging mas bukas ng mga empleyado ko. Kita mo ang ambiance sa kumpanya namin. Ganito talaga dito araw-araw. Ang relasyon ng nakatataas at nakabababa. Karaniwan parang pamilya lang kami. Haha. Ay naku. Shen, tungkol sa ngayon. Huwag mong masyadong dibdibin. Hindi ba may proyekto pang 30 milyon sa timog ng lungsod? Ipapasa ko iyan sa iyo. Haha. Dapat talagang pagtuunan mo ng pansin ang proyektong iyan. Ito ang pangunahing gawain ng kumpanya ngayong taon. Haha. Chendong. Kita mo, sobrang tiwala si Enmit Go sa iyo. Hindi katulad ng iba na puro yabang lang sa opisina. Hindi basta-basta ang proyektong ito. Huwag mo sanang palpak. Baka mamaya. Umiiyak ka na lang humihingi ng tulong sa iba. Hay! Halika, oh. Gusto mo yata akong dayain. At ipasa sa akin ang imposibleng gawain. Gamit mo ba tong pagkakataon para pabagsakin ako? Alaynan. Ipadadala ko sa iyo ang mga dokumento ng proyekto. Dapat magdesisyon ng paunang plano ngayong gabi. Bukas ng 9:00 ng umaga. Kabataan nga naman. Okay lang na hindi magpuyat. Naniniwala ako sa'yo. Ang inutil ay inutil. Kahit bigyan ng pagkakataon, hindi mo pa rin makukuha. Lumayas ka, haha. Shendong, magpakabuti ka sana. Huwag mo kaming biguin. Kung itong maliit na bagay di mo kaya, talagang magiging basurero ka na.
Kailan ba naging importante si Chendong? Importante. Walang kwenta. Sinadya kong ipahamak siya. 3 na ang manager na sumablay sa timog ng lungsod. Ay Chen kuya. Ang folder na ito ay tungkol sa proyekto. Sinabi ni Boss Go na dapat mo itong makita. Pero napansin ko. Nakakainis talaga si Boss Go nitong mga araw. Nakakainit ng ulo, mama. Pero ayos lang. Chen kuya. Naniniwala ako kay Faye. Alainan. Chen, nasaan na ang plano mo? Lahat naghihintay na makita ang resulta mo. Elmid Go, ang planong ito ay may kaugnayan sa overseas na patakaran. Napaka-komplikado. Kailangan ko pa ng oras. Oras? Hindi ba sinabi ko na kahapon? Na bukas ng alas 9 ibigay mo sa akin. Ito ba ang ipapasa mong hilaw na plano sa akin? Parang baliwala sa'yo ang sinabi ko. Boss Go, sabi ko na nga ba hindi siya ubra. Tingnan mo ang eyebags niya. Parang panda na. Baka hindi mo talaga tinrabaho kagabi. Nagpalibre ka lang. Chendong, kung hindi mo kaya, sabihin mo na lang. Huwag kang hadlang dyan. Kahit maliit na bagay hindi mo magawa. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Isa kang inutil. Kaya pala ang nanay mo ay nakaratay na lang sa ospital. Dahil sa'yo, may isa pang walang silbi dito. Sabi ni Lu, wala siyang kakayahan at nadadamay pa ang pamilya. Chendong, dapat mo nang maintindihan. Hindi ka karapat-dapat sa trabahong ito. Lalo na't hindi ka karapat-dapat. Chendong, dapat mo nang maintindihan. Hindi ka nararapat sa trabahong ito. Lalo na't hindi ka karapat-dapat sa mas maginhawang buhay. Ano bang sinabi mo kanina, may tapang ka bang ulitin? Nakikita niyo ba? Hindi pa natapos ang trabaho, lakas ng loob sumagot. Isa siyang malaking problema sa kumpanya. Human Resources, ihanda niyo na ang kanyang pag-alis. Narinig mo ba yan? Chendong, umalis ka na rito agad. Wala kaming kailangan sa iyong patapon dito. Huwag ka nang nagpapakita dito. System, na-detect na ang kabuang kawalang hiyaan ng host ay umabot na sa 500 puntos. System, umakyat sa antas 3. Pwede nang magpakasiga si host. System, buhos suporta hanggang dulo. Ikaw ang tunay na patapon. Katulad mo, na nakaupo sa posisyon ng general manager dahil lang sa malayong koneksyon. Ang alam mo lang ay apihin ang mga tauhan. At manipulahin ang mga babae. Ano pa ba ang kaya mo? Uy, magtatangkang manakit ka pa sa akin ha. Ikaw talaga ang patapon. Gaya mo. Na nakuha ang posisyon ng general manager dahil lang sa malayong ugnayan. Aalipustahin lang ang mga tauhan. Niloloko pa ang mga babae. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Uy, magtatangkang manakit ka ba sa akin? Lumilipas ka na sa limitasyon mo. Security. Security. Ilabas niyo siya at bugbugin. Naintindihan mo ba, hayop ka? Naglalakas loob ka talagang mag-eskandalo. Ayos yan, tama lang ang pagbugbog. Matagal na akong hindi nakakita ng ganitong tapang sa empleyado. Panjay, bakit ka narito? Kung sinabi mo lang agad sa akin. Ihahatid sana kita. Panjay. Dumating ka na, kaya bumisita ako ng mas maaga. Hindi ko inaasahan na makakapanood pa ako ng ganitong eksena. Ako si Gupan, mula sa pangunahing linya ng pamilyang Gu. Simula ngayon, ako na ang supervisor ng kumpanyang ito. Interesado ka bang maging assistant ko? Hindi ka ba natatakot na pati ikaw, mapagbubuhatan ko ng kamay? It said, kung may tapang ka, subukan mo nga. Pero hindi ako gagaya sa iba dyan na patapon. Naapihin ang empleyado para lang magpasikat.
It said, kung kaya mo talaga, subukan mo nga. Pero ako, hindi gagaya sa ibang patapon. Naapihin ang empleyado para lang magparamdam. Panjay, tingnan mo ako. May kakayahan din naman ako. Umalis ka, pag nakikita kita naaalala ko lang. Yung itsura ng patapon na nakakainis din. Sobrang swerte mo lang talaga. Ano bang magandang nangyayari sa'yo? Tigil muna ang lahat. May announcement akong gagawin. Chendong. Akala mo ba dahil hawak ka ni Gupan dito sa kumpanya? Pwede ka nang maglakad ng mayabang. Akala mo, napakagaling mo na. Sinasabi ko sa iyo. Ngayon lang, maagang maaga, bumalik na siya sa malaking pamilya. Akala mo may suporta ka kay Gupan sa kumpanya. Akala mo pwede ka nang maglakad ng mayabang. Akala mo, napakahusay mo na. Sinasabi ko sa iyo. Ngayong umaga pa lang, bumalik na siya sa pamilya kanilang. Ngayon, sa kumpanya, mula taas hanggang baba. Ako pa rin ang nasusunod sa loob at labas. Ano bang halaga mo? Naglalakas loob kang labanan ako. Chendong, Chendong. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Sa buhay, huwag masyadong magmalaki. Dapat matutunang tumigil kapag sapat na. Pero ayaw mo makinig. Talagang gusto mong kontrahin si Luyuan. Ngayon, tingnan mo na ha. Takot ka na, di ba? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nakakaawa ka, pati nakakatawa. Kaya nga. Anong ginagawa mo? Ay naku. Bitawan mo ako. Akala mo ba sapat ang hindi magsalita? Akala mo ba matigas kang magsalita, astig ka na? Bitawan mo ako. Akala mo ba sapat ang hindi magsalita? Akala mo ba matigas kang magsalita, astig ka na? Sinasabi ko sa iyo. Ngayon ipapakita ko sa iyo. Kung sino ang tunay na boss dito sa kumpanya. Ipaparamdam ko sa iyo. Kung sino ang may kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nahuli ka, parang baboy hindi makakilos. Ano pa ang ikinagagalit mo? Kanina pa, mayabang ka, di ba? Bakit tahimik ka na ngayon? Masakit ba't hindi ka makasalita? O natatakot ka na? Ay naku, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Nagulo ang buhok mo. Marumi na ang kwelyo mo. Parang pulubi ka na. Wala na ang dating tapang mo. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Walang magandang kalalabasan sa pakikipaglaban sa mayaman. Pero ayaw mo maniwala. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Walang mabuting kalalabasan sa pakikipagtalo sa madam. Pero hindi ka pa rin naniniwala. Masakit ba? Kung masakit, bakit hindi ka humingi ng tawad kay madam? Baka sakaling pagbigyan ka pa niya. Sige nga, magpanggap ka pa sa harap ko. Nga naman. Chendong, sige magpanggap ka pa. Ipakita mong kalmado ka pa rin sa amin. Sa tingin ko, matigas lang talaga ang ulo mo. Pero sa totoo, takot ka na sa loob mo. Sabihin mo para saan ba? Ang pagtiis mong ito. Kung inamin mo na lang agad ang pagkakamali mo, sana wala kang problema ngayon. Pero hinayaan mo pang umabot sa ganito. Pinahirapan ka lang ng iba, mas masakit pa. Tingnan mo, ang nanay mo, magandang buhay sana ang maaari. Lagi mo akong kinakalaban. Umalis na si Gupan. Ngayon, wala ka ng halaga.
Naglalakas loob ka pa ring hamunin ako sa harap ko. Mukhang may diferensya na ang utak mo. Naglalakas loob ka pa ring hamunin ako sa harap ko. Mukhang may diferensya na ang utak mo. Kung magmakaawa ka sa akin ngayon. Kung magmakaawa ka para patawarin kita. Kung magmakaawa ka kay Su na patawarin ka. Baka pag-isipan ko pa. Nabawasan ko ang pagdurusa mo. Kung hindi, ipapahila kita sa mga bodyguard papunta sa bodega. Doon kita papahirapan ng maayos. Sigurado akong maiiyak ka sa sakit. Ang dilim at dumi sa bodega. At ang dami pang daga doon. Kapag itinapon ka roon, kakagatin ng mga daga ang mga daliri mo. Tangina, kailangan mo pa bang maranasan ang kamatayan bago ka matakot? Ganito na ang sitwasyon, ganyan ka pa rin tumingin sa akin. Maniwala ka bang puputulin ko ang isang binti mo ngayon din? Akala mo ba hindi kita kayang parusahan kung manahimik ka lang? Maniwala ka bang puputulin ko ang isang binti mo ngayon din? Maniwala ka bang puputulin ko ang isang binti mo ngayon din? Akala mo ba hindi kita kayang parusahan kung manahimik ka lang? Sinasabi ko sa'yo, marami akong paraan para parusahan ka. Mas mabuti pang sumunod ka na lang. Kung hindi, magdurusa ka ng husto. Tingnan mo ang mukha mo, namutla na. Tiyak na masakit yan. Dali, magmakaawa ka kay Boss Gunamin. Magmakaawa ka kay Boss Gunamin. Baka palayain ka pa. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Nakakaawa ka, para saan pa? Lumuhod ka at magbigay ng 3 malakas na pagyuko sa amin ni Su. Baka pag-isipan ko pang bawasan ang parusa mo. Luhod ka na, Chendong. Sinasabi ko sa'yo. Ito na lang ang natitira mong pag-asa. Pag-isipan mo ng mabuti. Ang nanay mo nakaratay pa sa ospital. Ang dami pang ginagastos araw-araw. Luhod ka na, Chendong. Sinasabi ko sa'yo. Ito na lang ang natitira mong pag-asa. Pag-isipan mo ng mabuti. Ang nanay mo nakaratay pa sa ospital. Ang dami pang ginagastos araw-araw. Kapag napilayan ka namin ngayon, magiging inutil ka na. Sino pa ang magbabayad ng gamot sa nanay mo? Iiwan mo na lang ba siyang mag-isa sa ospital? Bakit mo nasabi yan? Sobrang pang-aapi. Ginagamit pa ang may sakit na inalaban sa kanya. Sobrang walang awa. Hindi mo pa ba nakita ang mga bodyguard? Mukha silang mga mamamatay tao. Mag-ingat ka, baka ikaw naman ang pagdiskitahan. Ano ang tinitingnan mo? Ibabagsak kitang ganito. Bugbugin niyo ng husto. Tingnan natin kung kaya mo pang humarap sa mga boss. Anong sinasabi mo dyan? Sa susunod niyang buhay. Pabugbog ko pa siya ng mas malala. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magmamatigas. Hanggang sa mapaluhod ko siya. Magaling at tama ang bugbog. Dapat lang gawin ito sa kanya. Para malaman niya ang kanyang lugar. Para di niya makalimutan ang leksyon. Sa tingin ko parang nawawala na siya sa sarili niya. Bilisan at sabuyan siya ng tubig. Para magising-gising siya. Sobrang daming sinasabi, puro kalokohan.
Walang silbi, tunay na walang kwenta. Ganitong oras na, matigas pa rin ang ulo. Maniwala ka o hindi, tatawagan ko agad ang ospital. Ipapatigil ko ang gamot ng nanay mo. Narinig niya ba yun? Shendong, narinig mo ba ang lahat ng sinabi ko? Lahat ng gasto sa gamot ng nanay mo, kami ni Boss Gu ang bahala. Kaya mas mabuti pang sumunod ka na lang. Lumuhod ka ng maayos. Magmakaawa ka sa aming dalawa na parang aso. Baka sakaling gumaan ang loob namin. At pagbigyan ka namin. Akala mo ba sapat na ang hindi mo pagsasalita? Sinasabi ko sa'yo. Hindi ganun kadali iyon. Ang nanay mo hinihintay pa niyang maoperahan. Kapag may nangyaring masama sa'yo, habang buhay kang walang kapayapaan. Inisip mong tatahimik ka lang at ligtas ka na? Sinasabi ko sa'yo, hindi ganoon kadali. Naghihintay pa ring maoperahan ang nanay mo. Kapag napahamak ka, hindi ka mamumuhay ng payapa. Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo? Isang luhod lang naman. Maililigtas mo pa ang ina mo, sulit na sulit. Tama si Suking. Tiyuhin, huwag kang mangmang. Lumuhod ka lang sa aming dalawa. Hindi ka na namin ipapabugbog ngayon. Bibigyan pa kita ng pera. Para may pambayad ka sa ospital ng nanay mo. Napakasulit, hindi ba? Sige na, magsalita ka. Nabingi o napipi ka ba? Lumuhod ka na, dali. Huwag mo kaming pilitin na seryosohin ito. Mukhang di niya na-appreciate ang tulong ko. Bubugan niyo pa. Huwag huminto. Hanggang sa lumuhod siya sa harap ko. Tama na, huwag na kayong manakit. Mukhang wala rin siyang nakuha sa ginawa niya. Ipagpatuloy ang pagbugbog. Hanggang sa mapaluhod siya sa harap ko. Tigilan mo na ang pananakit. Hindi pwedeng manakit ng tao. Saan galing ang tarantadong yan? Naglalakas loob kang makialam sa buhay ko. Lumayo ka sa akin. Ay, Sanil. Mukhang gusto mong sumama sa akin pa uwi mamaya. Shuyuan, huwag mong aksayahin ang oras mo sa mga walang kwentang tao. Hayaan mo ang mga bodyguard ang mag-ayos dyan. Bugbugin siya. Tama lang ang ginawa ninyo, ganyan dapat. Tingnan natin kung hanggang kailan niya kakayanin. Kumusta, Chendong? Masakit ba? Alam mo na ba ang pagkakamali mo? Lumuhod ka kaagad sa harap namin. Kung hindi, malilintikan ka. Narinig mo ba? Chendong, mabubuhay pa ba ang nanay mo? Depende lang sa koneksyon namin kay Igu. Narinig mo ba? Lumuhod ka na agad. Magmakaawa ka na parang aso. Narinig mo ba? Chendong, mabubuhay pa ba ang nanay mo? Depende lang sa koneksyon namin kay Igu. Narinig mo ba? Lumuhod ka na agad. Magmakaawa ka na parang aso. Na-detect na ang walang silbi value ng host ay umabot na sa 1,000 puntos. Naipon ng sobra. Simula ngayon, ang host ay pwede nang maging sobrang mayabang. Ano mang gawin mo, aalagaan ng sistema lahat ng mangyayari. Walang dapat ikabahala. Kayo ba, mga muscle, oras ko na ba ngayon? Ha. Sobrang brutal. Ha. Tapos na kayong manakit, ako naman ngayon? Ha. Sobrang brutal. Ha. Ano ang tinitingnan mo?
Hindi ka pa ba aalis dyan? Ngayon ko lang naunawaan. Ikaw ang tunay na lalaki. Chendong, Chendong. Nagkamali ako, tunay na nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Hindi na talaga ako ulit, Chendong. Ngayon lang napagtanto ang pagkakamali, ha? Noong minura mo ang nanay ko, hindi mo ba naisip yon? Huli ka na. Ano nang balak mo? Ah, Sanil. Ipaparanas ko sa'yo ang dapat mong maranasan. Ano nang balak mo? Ipaparanas ko sa'yo ang dapat mong maranasan. Ah, ah. Ikaw ah. Hindi. Eh, ano ang password? Password. 78,800. Mga kaibigan, tingnan niyo mabuti. Ang laman ng safety vault na to ay mga ebidensya ng krimen niya. I-7-7-8-8-8-8-6-6. Mga kaibigan, tingnan niyo mabuti. Ang laman ng safe na to ay ang talaan ng mga krimen niya. Paano ba tayo tinrato ng boss na iyan noon? Ngayong may pagkakataon, maghiganti na tayo. Kapag may galit, ilabas na. Walang dapat magdadalawang isip. Dongj. Ito. Tama ba to? Boss pa rin siya kahit papano. Baka gumanti siya pagkatapos, paano na tayo? Bakit kayo natatakot? Kung may mangyaring masama, ako ang bahala. Ano mang mangyari, ako ang mananagot. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Huwag na magpatumpik-tumpik, sino mauna? Ako na muna. Ikaw, matagal na kitang inis. Tikman mo. Naglalakas loob pang lumaban ha. Hindi pa nasasaktan ng kamay ko? Ahahaha. Tikman mo ulit. Haha. Naglalakas loob pang sumagot ha. Hindi pa rin nasasaktan ng kamay ko? Ahahaha. Wala namang dahilan, bawas ka sa sahod ng 3 buwan. Pinalabas mo pang palpak ako sa trabaho. Matagal ko nang gustong sapakin ka. Ngayon, may pagkakataon na ako. Kung inaapi mo ako. Sa tingin ko, karapat-dapat lang yan sa'yo. Ah. Boss Gu, di ba gusto mo ng solusyon? Ito na ang hinahanap mong solusyon oh. Hahaha. Kita niyo ba? Kunin niyo na ang file. Kuninin ko, huwag na nating pag-usapan. Ang sarap, sobrang saya. Chendong, ang galing mo talaga. Di ko na panaginipan na mangyari to. Tinulungan mo akong magkatotoo yan. Palagi kang nagyayabang noon. Kami parang alipin mo. Di ko akalaing aabot ka sa ganito. Nakakatuwang isipin. Chendong. Baliw ka talaga. Patay ka na. Ang ginagawa mo ay iligal na pagkulong. Makukulong ka talaga dyan. Di kita patatawarin. Sisiguraduhin kong mapapasama ka. Ay naku, mama ay naku.
Chendong, baliw ka talaga. Lagot ka na. Ilegal ang ginagawa mo, ilegal na pagkulong ito. Makukulong ka talaga. Hindi kita patatawarin. Sisiguraduhin kong mapapahamak ka. Ay nako, biktima rin ako dito. Wala akong kasalanan. Siya ang pumilit sa akin. Siya ang nag-utos sa akin na gawan kayo ng masama. Wala akong kasalanan. Kung arestuhin niyo man, siya ang hulihin niyo, wag ako. Enforcement team, bilisan niyo. Itong baliw na ito. Sinaktan niya ako, hulihin niyo siya agad. Nakipagsabuatan pa siya sa iba para saktan ako. Dalhin niyo siya agad. Hulihin niyo siya. Si Chendong. Isa talaga siyang baliw. Tingnan niyo, tinuturuan pa niyang manggulo ang mga empleyado. Grabe naman ang ginawa niya, sobrang brutal. Bilisan niyo, dalhin siya agad. Kapag hindi pa, mananakit pa siya ng iba. Hello Dimlo Chayan. Dahil sa iyo. Nakuha namin si Guyuan, isang tunay na henyo sa negosyo. Paano niyo po ako nakilala? Hello Emmett Kin. Dahil sa iyo. Nilala namin si Guyuan, ang business prodigy. Paano niyo po ako nakilala? Hello Director Chen. Naugnay sa iligal na pagpapraktis ng medisina ang Guyuan. Maraming nadamay. Libu-libong pamilya ang naapektuhan. Matagal na kaming kulang sa ebidensya. Ngayon, buti na lang at nakuha mo ang mga files mula sa Guyuan na nakatago sa vault. Ngayon, solido na ang ebidensya natin. Hindi pwede, bakit ninyo ako arestuhin? Legal akong negosyante. Legal na negosyante. Tingnan mo, sino ito? Ito ang listahan ng mga biktima. Dahil sa iyo, maraming nawasak ang pamilya. Ano pa ang masasabi mo dyan? May isa pa akong magandang balita. Papunta na dito lahat ng biktima. Gusto nila personal kang turuan ng leksyon. Wala akong kinalaman dyan. Biktima rin ako. Wala talaga akong alam. Ano pang masasabi mo? May isa pa akong magandang balita. Papunta na dito lahat ng biktima. Gusto nila personal kang turuan ng leksyon. Hindi, sir. Ako. Biktima rin ako. Wala talaga akong alam. Niloko lang niya ako. Buwisit ka. Nung ikaw ang namimilit noon, sumama sa akin para mag-enjoy, di mo sinabi na maghihiwalay tayo. Bakit di mo noon papinutol ang koneksyon natin? Ikaw ang tunay na masama dito. Ikaw ang sumira sa akin. Ikaw. Tama na, kayong dalawa, tigilan nyo na. Sumama kayo sa akin sa himpilan, mag-usap tayo roon. Bilis! Ikaw din, sumama ka. Bilisan mo.